Ang lihim sa likod ng korona. Ang tunggalian sa kapangyarihan ni Camilla at Catherine sa loob ng palasyo. Sa bawat seremonyang nakikita ng publiko, ang maharlikang pamilya ng Britanya ay tila larawan ng pagkakaisa, disiplina, at walang bahid na tradisyon. Ang bawat kilos ay pinag-aaralan, bawat ngiti ay sinusukat, at bawat kilos ng paggalang ay may malalim na kahulugan. Ngunit sa likod ng mga ngiti at formal na pagbati, may mga kwento ng tensyon, pagbabago ng kapangyarihan, at pakikibaka para sa impluwensya. Sa ilang kuha mula sa mga pampublikong seremonya, maraming tagamasid ang nakapansin na ang pagtanggap ng ilang miyembro ng pamilya kay Queen Camilla ay tila iba kumpara sa kanilang paggalang kay Haring Charles III. Habang ang hari ay binabati sa pamamagitan ng tradisyonal na pagyuko at pagyuko ng tuhod, may mga sandali namang tila mas malamig ang pagtanggap kay Camilla. Para sa ilang taga-subaybay ng monarkiya, ang ganitong mga detalye ay nagiging simbolo ng mas malalim na pagbabago sa loob ng institusyon. Ngunit ang tunay na kontrobersya ay nagsimula umano sa isang pribadong pagpupulong sa loob ng palasyo. Isang pagpupulong na may kaugnayan sa isang mahalagang diplomatic tour sa Europa. At sa isang makasaysayang koleksyon ng alahas na matagal nang konektado kay yumaong Reyna Elizabeth II. Ang tinutukoy na hiyas ay ang maalamat na Royal Pearl Set, isang koleksyon ng perlas na itinuturing na isa sa pinakamahalagang pamana ng korona. Hindi lamang ito isang mamahaling palamuti. Para sa pamilya Windsor, ang mga ganitong alahas ay may dalang kasaysayan, alaala, at simbolismo ng pagpapatuloy ng monarkiya. Ayon sa salaysay, nais ni Camilla na gamitin ang koleksyon para sa isang paparating na kaganapan. Naniniwala siyang angkop ito upang ipakita ang pagpapatuloy ng tradisyon at upang bigyang pugay ang pamana ni Reyna Elizabeth II. Sa loob ng isang pribadong silid sa Buckingham Palace, kung saan naroon ang ilang miyembro ng pamilya at mga tagapayo, sinabi umano ni Camilla ng may kumpiyansa. Ang koleksyong ito ng perlas ang magiging pinakamainam na paraan upang parangalan ang alaala ng yumaong reyna. Ako ang reyna ngayon at nararapat lamang na gamitin ko ito. Ngunit hindi niya inaasahan ang sumunod na tugon. Nakaharap sa kanya si Zara Tindall, anak ni Prinsesa Anne. Kilala si Zara bilang isang miyembro ng pamilya na mas pinipiling mamuhay ng pribado at hindi madalas makisangkot sa mga usaping pampulitika sa loob ng palasyo. Ngunit sa pagkakataong iyon, naging malinaw ang kanyang posisyon. Tahimik ang buong silid habang hinihintay ang kanyang sagot. Matapos ang ilang segundo, mahinahon ngunit matatag na sinabi umano ni Zara. Ikinagagalak kong ipaalam, kamahalan, ngunit ang karapatang gamitin ang koleksyong ito ay nailipat na. Ito ay inilaan na kay Catherine. Siya ang magiging kinabukasan ng monarkiya. Ang mga salitang iyon ay tila bumagsak na parang kidlat sa gitna ng silid. Hindi lamang ito usapin tungkol sa isang kwintas. Para sa mga nasa loob ng palasyo, ang desisyong iyon ay may mas malaking kahulugan. Ang pagbibigay ng karapatan kay Catherine, Prinsesa ng Wales, ay maaaring basahin bilang pagkilala sa kanyang magiging papel bilang susunod na reyna. Si Catherine, na naroon din sa pagpupulong, ay nanatiling kalmado. Hindi siya nagpakita ng matinding reaksyon. Ngunit alam niyang ang desisyong iyon ay maaaring magbukas ng bagong yugto sa relasyon ng mga miyembro ng pamilya.
Para kay Camila, ang sandaling iyon ay isang malinaw na mensahe. Kahit hawak niya ang titulo bilang reyna, may bahagi ng monarkiya na nakatingin na sa hinaharap. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat. Si Haring Charles III ay umano'y nanatiling tahimik, batid ang sensitibong balanse na kailangan niyang panatilihin. Sa isang banda, nais niyang suportahan ang kanyang asawa. Sa kabilang banda, alam niyang ang kinabukasan ng korona ay nakasalalay sa kanyang anak na si William at kay Catherine. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang pagbabago sa dinamika ng pamilya. Ayon sa kwento, ilang linggo matapos ang pagpupulong, nawala ang royal pearl set mula sa imbakan ng palasyo. Ang pagkawala nito ay nagdulot ng malaking pangamba. Walang malinaw na palatandaan ng sapilitang pagpasok, walang nakitang ebidensya ng panlabas na banta, at ang insidente ay naging isang misteryo. Ang pagkawala ng isang mahalagang pamana ng korona ay hindi lamang isang isyu ng seguridad. Ito ay naging tanong tungkol sa tiwala sa loob mismo ng institusyon. Habang isinasagawa ang investigasyon, lumalim umano ang tensyon. Ang bawat miyembro ng pamilya ay napilitang harapin ang isang hindi komportableng katotohanan. Ang pinakamalaking hamon sa monarkiya ay maaaring hindi nagmumula sa labas, kundi sa mga hindi nakikitang hidwaan sa loob. Para sa maraming taga-Masid, ang tunay na simbolo ng pangyayari ay hindi ang pagkawala ng alahas, kundi ang pagbabago ng sentro ng atensyon. Habang lumilipas ang panahon, mas nakikita ng publiko sina William at Catherine bilang muka ng bagong henerasyon ng monarkiya. Si Catherine ay naging simbolo ng pagpapatuloy, modernisasyon, at bagong imahe ng korona. Ang kanyang pagiging kalmado sa harap ng pressure ay lalo pang nagpalakas sa kanyang popularidad. Samantala, si Camilla ay nahaharap pa rin sa komplikadong pananaw ng publiko. Bagamat opisyal siyang naging reyna, hindi maikakaila na ang kanyang paglalakbay patungo sa posisyong iyon ay dumaan sa maraming pagsubok at kontrobersya. Ang tanong ngayon ay hindi lamang kung sino ang may hawak ng pinakamahalagang alahas, kundi kung sino ang tunay na kumakatawan sa kinabukasan ng monarkiya. Sa loob ng Buckingham Palace, ang mga tradisyon ay patuloy na sinusunod. Ang mga seremonya ay nananatiling enggrande, ang mga larawan ay nananatiling perpekto, at ang pamilya ay patuloy na nagpapakita ng pagkakaisa sa harap ng mundo. Patuloy na bumabalik sa kanyang isipan ang mga mata ni Camilla matapos ang mainit na pagpupulong. Hindi niya malimutan ang malamig na tingin nito habang umaalis sa silid, ang mahigpit na pagkakakuyom ng mga kamay, at ang mabibigat na hakbang na tila may dalang galit at lihim na plano. May kakaibang kutob si Zara. Pakiramdam niya, may mas malaking bagay na gumagalaw sa likod ng mga saradong pinto ng palasyo. At hindi nagtagal, napatunayan niyang tama ang kanyang pangamba. Sa isang gabing tahimik ang London, habang bahagyang umuulan, at ang malamig na hangin ay bumabalot sa lungsod, nasa kanyang pribadong tahanan, si Zara nang biglang tumunog ang kanyang telepono. 2:17 ng madaling araw. Sa kabilang linya ay ang nanginginig na boses ng tagapamahala ng Royal Vault. Miss Zara, nawawala ang Royal Pearl set. Nabuksan ang vault. Biglang bumangon si Zara mula sa kama. Parang tumigil ang kanyang paghinga sa narinig. Ang koleksyon ng mga perlas ay hindi lamang isang mamahaling alahas. Ito ay isang simbolo ng kasaysayan, tiwala, at pamana mula sa nakaraang henerasyon ng monarkiya. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Mabilis siyang nagsuot ng Amerikana at nagmaneho patungo sa Buckingham Palace sa gitna ng malamig na ulan.
Pagdating niya, sinalubong siya ng kumikislap na ilaw mula sa security team ng palasyo. Ang buong lugar kung saan nakatago ang mga mahahalagang bagay ay nasa ilalim ng agarang investigasyon. Ngunit ang nakita ni Zara ang lalong nagpalalim sa kanyang hinala. Walang sirang kandado, walang bakas ng sapilitang pagpasok, walang hindi kilalang yapak. Mas nakapagtataka pa, eksaktong 7 minuto na wala ang kuryente sa bahagi ng gusali. Sa loob ng panahong iyon, tumigil ang mga security camera at nawala ng record ang sistema. Tahimik na nakatayo si Zara sa gitna ng vault habang tinatamaan ng malamlam na ilaw ang kanyang maputlang mukha. Hindi ito gawa ng isang tao mula sa labas, bulong niya. Alam niyang imposible para sa isang estranghero na makapasok, kunin ang perlas, at lumabas ng walang iniwang anumang bakas. Ito ay trabaho ng isang taong nasa loob. Isang taong alam ang bawat kahinaan ng seguridad. Isang taong alam ang eksaktong oras ng pagbabago ng sistema. Isang taong may sapat na access upang manipulahin ang mismong puso ng seguridad ng palasyo. Kinabukasan, hindi na naghintay si Zara. Agad niyang tinawagan si Princess Catherine sa isang pribadong linya. Nagkita sila ng lihim sa isang maliit at tahimik na silid sa Kensington Palace, malayo sa mga kamera at sa mga mata ng publiko. Pagpasok ni Catherine, makikita ang pagod sa kanyang muka, ngunit hindi nawala ang determinasyon sa kanyang mga mata. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaanang problema sa kalusugan, nanatili siyang matatag at handang harapin ang bagong krisis. Alam mo na ang balita, mahinang sabi ni Catherine. Ano ang tingin mo, Zara? Nagkataon lamang ba ito? Naglakad-lakad si Zara sa loob ng silid. Mahigpit ang kanyang pagkakakuyom ng mga kamao. Halo ang galit at pag-aalala sa kanyang boses. Hindi ito aksidente, sagot niya. Eksaktong nangyari ang pagkawala ng kuryente habang inililipat ang pearl set. Walang babala. Walang pagkakamali. May gustong mawala ang mga perlas na ito. Huminto siya at tumingin kay Catherine. Kapag nawala ang royal pearl set, mawawala rin ang simbolo ng tiwalang ipinasa sa akin ng reyna. Hindi lamang ito pagnanakaw ng alahas. Isa itong pag-atake sa aking posisyon at sa alaala ng yumaong reyna. Tahimik na tumango si Catherine. Alam niyang mas malalim ang kahulugan ng insidenteng ito kaysa sa halaga ng isang koleksyon ng perlas. Sumasang-ayon ako, sabi niya. Ngunit nagpasya silang huwag munang dalhin agad sa pulisya ang kaso. Kung magiging publiko ito ngayon, magiging malaking kahihiyan ito para sa pamilya, paliwanag ni Catherine. Kailangan muna nating malaman ang buong katotohanan. Sa halip, nagsimula sila ng sariling masusing pagsusuri. Magkasama silang tumingin sa mga record ng internal security ng palasyo. Gamit ang karanasan ni Catherine sa paghawak ng sensitibong impormasyon, sinuri nila ang mga pagbabago sa mga tauhan nitong mga nakaraang buwan. At isang pangalan ang agad na mukod-tangi, Marcus Vale. Isang dating high security officer na 2 taon nang inalis sa posisyon dahil sa mga issue sa utang. Ngunit 3 araw lamang bago ang pagkawala ng pearl set, bigla siyang ibinalik sa serbisyo sa pamamagitan ng isang agarang appointment. Napakunot noo si Catherine. Bakit siya bumalik ngayon? Inilabas ni Zara ang dokumento. Mas lalo itong naging kahina-hinala nang makita nila kung sino ang nag-apruba ng pagbabalik ni Marcos. Si Eleanor Hayes, ang pinakamalapit na personal assistant ni Camilla. Hindi lamang niya inaprubahan ang pagbabalik nito. Nilagyan pa niya ng espesyal na prioridad ang aplikasyon at minadali ang proseso. Para kina Zara at Catherine, hindi na ito simpleng pagkakataon. Alam ni Marcos ang buong sistema ng vault, sabi ni Catherine. Alam niya kung paano magdulot ng pagkawala ng kuryente nang hindi agad matutukoy. Alam niya rin ang galaw ng mga kamera. Unti-unting nagbago ang hinala ni Zara. Mula sa isang simpleng pag-aalinlangan, naging matinding paniniwala ito.
Kung may kinalaman si Camila, hindi lamang ito tungkol sa isang nawawalang alahas. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Tungkol sa pagbura ng isang simbolo na iniwan ng nakaraang reyna. Tumayo si Zara, mahigpit ang kamao hanggang pumuti ang kanyang mga daliri. Kung siya ang nasa likod nito, ngunit bago pa siya makapagsalita ng buo, inilagay ni Catherine ang kamay sa kanyang balikat. Isang tahimik ngunit matatag na paalala na kailangan nilang maging maingat. Hahanapin natin ang katotohanan, sabi ni Catherine. Makikita natin kung nasaan ang mga perlas, ngunit kailangan nating kumilos ng matalino. Kung tunay na sangkot si Camila, mas malaki ito kaysa sa inaakala natin. Tumango si Zara, ngunit nanatili ang bigat sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita si Camila bilang isang taong naghahangad lamang ng impluwensya. Para sa kanya, ang sitwasyon ay naging isang banta sa katatagan, dangal, at reputasyon ng buong monarkiya. Nang gabing iyon, nakatayo si Zara sa tabi ng bintana habang patuloy na bumabagsak ang ulan sa labas. Sa dilim, tanaw niya ang mga ilaw ng palasyo. Isang tanong lamang ang umiikot sa kanyang isip. Nasaan na ang mga perlas? At higit sa lahat, sino ang taong tahimik na nakangiti sa mga anino? Hindi simpleng alahas lamang ang dahilan ng kanyang pagkabalisa. Ang pinag-uusapan ay ang maalamat na Royal Pearl Set. Isang koleksyon ng mga perlas na unti-unting naging simbolo ng kasaysayan, tradisyon, at alaala ng dating reyna. Sa mata ng publiko, ang mga perlas na yon ay hindi lamang mamahaling hiyas. Ito ay kumakatawan sa isang koneksyon sa panahon ng katatagan, karangyaan, at tahimik na kapangyarihan ng monarkiya. Sa mga nakaraang taon, lihim na pinangarap ni Camila na isuot ang mga perlas sa isang mahalagang diplomatikong okasyon. Nais niyang makita siya ng mundo bilang isang tunay na bahagi ng institusyon na matagal niyang pinagdaanan ang maraming pagsubok upang tanggapin. Ngunit ang isang pangungusap ang tila sumira sa lahat ng kanyang inaasahan. Ayon sa kwento, sinabi ni Zara na ipinagkaloob na ang karapatang magsuot ng mga perlas kay Catherine. Ang balitang iyon ay tumama kay Camila na parang malamig na kutsilyo. Sa kanyang isipan, agad niyang nakita ang larawan ni Catherine na nakasuot ng kumikislap na perlas sa harap ng mga kamera. Naiisip niya ang mga headline na pumupuri rito bilang isang bagong simbolo ng pagpapatuloy ng tradisyon. Para kay Camila, hindi lamang ito tungkol sa isang kwintas. Ito ay tungkol sa imahe. Ito ay tungkol sa kanyang lugar sa loob ng pamilya. Ito ay tungkol sa tanong kung sino ang tunay na makikita ng publiko bilang tagapagpatuloy ng isang dakilang pamana. Mahigpit niyang hinawakan ang baso hanggang sa halos mangalay ang kanyang mga daliri. Hindi maaari, bulong niya sa sarili. Sa kanyang isip, napakarami niyang isinakripisyo. Ilang taon siyang humarap sa kritisismo, pagdududa at paghuhusga ng publiko. Pinagdaanan niya ang mahahabang panahon ng pagtanggap at pagtanggi mula sa mga tao. Kaya para sa kanya, ang makita si Catherine na nakasuot ng parehong simbolo ay parang pagbura sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang takot na mawala sa kanyang anino ang nagsimulang manaig. Habang lumalalim ang gabi, naglakad-lakad si Camila sa loob ng silid na tila isang taong nakakulong sa sariling pag-iisip. Hindi niya matanggap ang posibilidad na ang mga perlas na iyon ay maging bahagi ng bagong imahe ni Catherine. Sa kanyang pananaw, kapag nangyari iyon, maaaring mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Sa eksaktong 11:45 ng gabi, tumawag siya sa kanyang matagal ng katulong na si Eleanor Hayes. Isang taong sinasabing kasama niya sa maraming yugto ng kanyang buhay. 15 minuto lamang ang lumipas bago dumating si Eleanor.
Sa ilalim ng mahinang ilaw ng silid, agad niyang napansin ang tensyon sa mukha ng kanyang amo. "Umupo ka," malamig na sabi ni Camila. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng determinasyon. "Hindi ko nais na lumitaw sa publiko ang Royal Pearl Set sa anumang paraan." Nagulat si Eleanor. Alam niyang delikado ang anumang hakbang na may kaugnayan sa mga bagay na pag-aari ng korona. Ngunit kilala rin niya ang karakter ni Camila kapag nararamdaman nitong nanganganib ang kanyang posisyon. "Kung gagawin ito, kailangan natin ng isang taong marunong at walang iiwan na bakas," tugon ni Eleanor. Tahimik lamang na tumango si Camila. Sa kanilang pag-uusap, lumitaw ang pangalan ni Marcus Vale, isang dating tauhan sa seguridad ng palasyo na pamilyar umano sa mga sistema ng proteksyon at mga lihim na lugar ng imbakan. Sa kwento, siya ay inilalarawan bilang isang taong may problema sa pera at madaling maimpluwensyahan. Isang lihim na tawag ang isinagawa. Matapos ang 2 ring, sinagot ni Marcos ang telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit may halong kasakiman. Ipinaliwanag ang plano. Isang simpleng insidente lamang. Isang pagkawala ng kuryente habang inililipat ang mga perlas. Isang kaguluhan na magmumukhang aksidente sa transportasyon. Walang dapat masaktan. Walang dapat makaalam. At higit sa lahat, hindi dapat madamay ang mismong mga alahas. Ayon sa salaysay, pumayag si Marcos. Binigyang diin lamang ni Camila na dapat maging malinis ang lahat. Ngunit ang problema sa mga planong nakabatay sa lihim ay hindi laging sinusunod ng lahat ang unang kasunduan. Nang dumating ang sandali ng insidente, naganap ang inaasahang kaguluhan. Nawala ang kuryente, nagkaroon ng kalituhan, at sa gitna ng dilim ay nagkaroon ng pagkakataon si Marcos na lumapit sa kahon ng mga perlas. Ngunit nang maramdaman niya ang malambot na pelos na bumabalot sa mga hiyas at ang bigat ng napakahalagang koleksyon, nagbago ang kanyang isip. Ang simpleng plano ay nauwi sa mas malaking pagtataksil. Sa halip na sirain ang sitwasyon upang magmukhang aksidente, kinuha niya ang buong Royal Pearl Set at itinago ito sa kanyang damit bago tuluyang mawala sa gabi ng London. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang isang plano na sinasabing idinisenyo upang protektahan ang isang imahe ay naging isang krisis na maaaring menghangkorkan lahat. Kesokan hari niya nang malaman ni Camila ang ginawa ni Marcos. Ang takot ang unang sumakop sa kanya. Hindi niya inaasahan ang ganitong resulta. Tumawag siya kay Eleanor nang halos mawalan ng kontrol ang kanyang boses. Ano ang ginawa niya? Hindi iyon ang plano. Sa kanyang isip, nagsimula ng mabuo ang pinakamasamang posibilidad. Kung mahuhuli si Marcos, maaaring lumabas ang lahat. Ang anumang koneksyon sa insidente ay maaaring magbukas ng malaking iskandalo. Sinubukan siyang pakalmahin ni Eleanor. Sinabi nitong aalisin nila ang mga bakas, mga tala, at anumang maaaring magturo sa kanila. Ngunit kahit anong katiyakan ang ibigay sa kanya, hindi na matahimik si Camila. Nakatayo siya sa tabi ng malaking bintana, nakatingin sa madilim na tanawin sa labas ng palasyo. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan. Sa halip, ito ay naging paalala ng panganib na kanyang hinarap. Sa isang sandali ng matinding emosyon, mahigpit niyang hinawakan ang salamin hanggang sa ito ay mabasag. Dumaloy ang dugo sa kanyang kamay, ngunit tila hindi niya iyon napansin. Ang tanging iniisip niya ay ang posibilidad na mabunyag ang lahat. Ang pangamba na maalala siya ng kasaysayan, hindi bilang isang taong nagprotekta sa monarkiya, kundi bilang taong sumira sa isang mahalagang bahagi ng pamana nito.
Gusto ko lamang protektahan ang aking posisyon, bulong niya sa sarili. Sa kalaliman ng gabi, habang natutulog ang karamihan sa London, nagtungo sina Zara at Catherine sa isang nakatagong silid sa loob ng Kensington Palace. 3:00 ng madaling araw nang magsimula ang kanilang pribadong pagsisiyasat. Walang mga sekretarya, walang mga bodyguard, walang sino mang maaaring makaalam sa kanilang ginagawa. 2 laptop lamang, ilang nakatagong dokumento at mga kopya ng mga lihim na record ang nasa harapan nila. Si Catherine, kahit halatang pagod at dumaranas ng matinding tensyon, ay nanatiling tuwid ang postura. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Alam niyang hindi lamang isang alahas ang nakataya. Ang tunay na nakataya ay ang katotohanan. Mayroon lamang tayong 48 oras bago tuluyang mabura ang lahat ng bakas. Mahinang sabi ni Catherine. Tumango si Zara at agad na nagsimulang suriin ang mga digital record. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard habang hinahanap ang pinagmulan ng misteryosong pagkawala ng kuryente na naganap noong oras ng paglilipat ng mga perlas. Matapos ang ilang minuto ng pagsusuri, natuklasan niya ang isang nakakagulat na detalye. Hindi ito aksidente, sabi ni Zara. May nag-trigger nito ng mano-mano. Ayon sa mga tala ng sistema, ang pagkawala ng kuryente ay nagmula sa isang secondary server na matatagpuan sa storage area. Hindi ito basta-bastang kayang gawin ng sinuman. Kinailangan ng taong gumawa nito na alam ang eksaktong oras ng paglilipat ng mga perlas, pati na rin kung paano patayin ang mga kamera nang hindi nagpapagana ng pangunahing alarma. Ibig sabihin, ang gumawa nito ay isang taong may sapat na kaalaman sa seguridad ng palasyo. Mas lalo nilang sinuri ang galaw ni Marcus Vale gamit ang mga peripheral camera na hindi naapektuhan ng pagkawala ng sistema. Doon nila nakita ang isang mahalagang detalye. 40 minuto bago mangyari ang blackout, nakita si Marcus malapit sa lugar kung saan nakalagay ang mga perlas. Hindi niya lubusang itinago ang kanyang presensya. Para bang masyado siyang kampante sa kanyang plano. Ngunit para kina Zara at Catherine, ang sobrang kumpiyansa na iyon ang naging pagkakamali niya. Kinabukasan, tahimik silang umalis ng London, sakay ng isang walang markang sasakyan. Ang kanilang destinasyon ay isang lumang bodega sa labas ng lungsod. Isang lugar na halos nakalimutan na ng publiko. Malamig at mamasa-masa ang loob ng gusali. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay pumuno sa hangin habang unti-unting iniilawan ng flashlight ni Zara ang mga lumang kahon. Sa pinakadulong bahagi ng bodega, nakita nila ang isang bagay na agad nilang nakilala. Isang kahong kulay berde na pelus, may tatak ng maharlikang pamilya. Ang kahon ng maalamat na set ng perlas. Ngunit nang buksan nila ito, walang laman ang loob. Nanatiling tahimik si Catherine habang hawak ang isang maliit na piraso ng papel na naiwan doon. Hindi niya ito kinuha para ibenta agad, sabi niya. May hinihintay siya. Napatingin si Zara sa kanya. Siguro naghihintay siya ng tamang pagkakataon para ilabas ito sa bansa. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Zara. Kapag nakalabas ang mga perlas sa Britain, maaaring mawala na ito magpakailanman. Agad silang bumalik sa London. Gamit ang mga espesyal na channel, sinuri ni Catherine ang mga tala ng internasyonal na biyahe. Wala pang 20 minuto ang lumipas ng lumitaw ang isang nakakabahalang impormasyon. May nakarehistrong one-way flight si Marcus Vale mula Heathrow patungong Madrid ng 11:30 ng gabi. Binayaran ito ng cash. Plano niyang tumakas sa mismong gabing iyon. Hindi natin siya maaaring hayaang makasakay sa eroplanong iyon, maring sinabi ni Catherine. Agad siyang nakipag-ugnayan sa isang mataas na opisyal ng customs
na matagal nang pinagkakatiwalaan ng kanilang pamilya. Hindi siya nagbigay ng buong detalye. Isang utos lamang ang kanyang sinabi. Pigilan ng lalaking nagngangalang Marcus Vale. Nang gabing iyon sa Heathrow Airport, makikitang kinakabahan si Marcus habang hinihila ang kanyang maleta. Pawis ang kanyang noo, kahit malamig ang loob ng paliparan. Ngunit bago pa man siya tuluyang makalampas, 2 opisyal ng customs ang lumapit mula sa magkabilang panig. Mr. Marcus Vale, kailangan ninyo kaming samahan. Sa isang maliit na silid ng interogasyon, direktang tumama ang matinding puting ilaw sa kanyang muka. Sa kabilang bahagi ng salamin, pinagmamasdan ni Zara at Catherine ang bawat kilos niya. Sinimulan ng opisyal ang pagtatanong. Alam naming may kumuha sa iyo para gawin ito. Magsalita ka at maaaring gumaan ang iyong kalagayan. Nanatiling tahimik si Marcus sa loob ng halos 40 minuto. Ngunit kalaunan, bumigay rin siya. Hindi ko dapat ninakaw ang mga perlas, nanginginig niyang sabi. Ang trabaho ko lamang ay gumawa ng isang aksidente para magmukhang nasira ang mga ito habang inililipat. Huminto siya at napayuko. Ngunit nang mahawakan ko ang mga ito, naging sakim ako. Ayon kay Marcus, binayaran siya ng 50,000 libra sa pamamagitan ng isang taong malapit sa loob ng palasyo. Ang kanyang tunay na utos ay hindi magnakaw, kundi lumikha ng sitwasyon upang hindi na muling makita ng publiko ang mga perlas. Ngunit lumampas siya sa plano. Nakuha na ni Zara at Catherine ang pinakamahalagang bagay, ang kanyang pag-amin. Mayroon na tayong ebidensya, sabi ni Zara habang marahang hinawakan ang balikat ni Catherine. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Alam ni Catherine na ang susunod nilang haharapin ay mas malaking hamon. Sigurado akong susubukan niyang burahin ang lahat ng bakas, sabi niya. At tama siya. Habang nasa Heathrow, sina Zara at Catherine, walang kaalam-alam si Camila sa nangyayari. Nakaupo siya sa kanyang pribadong silid sa Clarence House, nakatitig sa isang tasa ng malamig na tsaa na matagal nang hindi ginagalaw. Agad niyang ipinatawag si Eleanor Hayes. Burahin mo ang lahat ng sinabi ko, malamig niyang utos. Baguhin ang mga record ng paglilipat ni Marcus Vale. Gawin siyang ibang empleyado. Alisin ang pangalan niya bago sumikat ang araw. Hindi na nagtanong si Eleanor. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng utos. Sa loob lamang ng 1 oras, nabago ang mga electronic file. Ang dating Marcus Vale ay naging David Thompson, isang karaniwang technician na walang anumang koneksyon sa insidente. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw ng tensyon, nakahinga ng maluwag si Camila. Akala niya ay hawak pa rin niya ang sitwasyon. Ngunit nang subukan niyang tawagan si Marcus, walang sumagot. 1 tawag, 2, 3. Walang tugon. Ang mga mensahe ay hindi binabasa. Unti-unting napalitan ng takot ang kanyang kumpiyansa. Nasaan ka? Bulong niya. At sa sandaling iyon, naisip niya ang pinakamalaking panganib. Nahuli si Marcus. Kung magsasalita siya, maaaring bumagsak ang lahat. Agad siyang gumawa ng panibagong hakbang. Sa tulong ni Eleanor, nakipag-ugnayan siya sa ilang mamamahayag na matagal ng pabor sa kanilang panig. Kinabukasan, lumabas ang magkakatulad na balita sa ilang pangunahing pahayagan. Ayon sa mga ulat, ang pagkawala ng Royal Pearl Set ay gawa umano ng isang propesyonal na grupo ng kriminal mula sa silangang Europa. Walang binanggit tungkol sa posibleng kasangkot mula sa loob ng palasyo. Walang hinalang itinuro sa sinuman sa maharlikang pamilya. Habang binabasa ni Camila ang mga balita, pinilit niyang ngumiti. Ngunit hindi maitago ng kanyang mga mata ang matinding pangamba. Alam niyang kailangan niya ng mas malaking paraan upang ilihis ang atensyon ng publiko. Kaya nang hapong iyon, nag-organisa siya ng isang pampublikong pagkikita, kasama si Catherine sa Kensington Palace. Sa harap ng maraming kamera, lumapit si Camila
kay Catherine at niyakap siya na tila walang anumang tensyon sa pagitan nila. "Catherine, tayo ay pamilya," sabi niya habang nakangiti sa mga mikropono. "Kahit may mga hindi pagkakaunawaan, naniniwala akong malalampasan natin ang lahat ng hamon." Ngunit alam nilang pareho ang katotohanan. Ang ngiti ni Catherine ay magalang lamang. Ang kanyang mga mata ay malamig at maingat. "Lahat tayo ay nais lamang ang pinakamabuti para sa monarkiya," sagot niya. "Para sa publiko, isa itong larawan ng pagkakaisa." Maraming tao ang naniwala na nagkaayos na ang dalawang makapangyarihang babae sa loob ng palasyo. Ngunit nang bumalik si Camila sa kanyang pribadong silid, gumuho ang kanyang anyo. "Malapit nang gumuho ang lahat," bulong ni Camila, habang nanginginig ang kanyang tinig sa takot at pangamba. Sa mga sandaling iyon, alam niyang hindi na niya kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Ang mga lihim na matagal niyang pinangalagaan ay unti-unti nang lumalabas sa liwanag. Alam niyang hawak ni na Catherine at Zara ang mga piraso ng katotohanang maaaring sumira sa kanyang reputasyon. Bagamat may mga dokumentong nabura na, hindi lahat ay tuluyang nawala. Ang mga lumang email, tala ng mga transaksyon mula sa ikatlong partido, at mga record ng tawag ay nag-iwan ng mga bakas na mahirap burahin nang tuluyan. Ang bawat maliit na detalye na kanyang inakala noon na hindi na matutuklasan ay nagsimulang maging bahagi ng isang malaking larawan. Ang mga bakas na naiwan sa digital na mundo ay naging mga patunay na unti-unting bumubuo sa isang kwento ng pagtataksil at maling pagpapasya. Pumasok si Eleanor sa silid na may maputlang muka. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang dala ang balitang matagal nang kinatatakutan ni Camila. "Ginang, nahuli si Marcos sa paliparan," sinabi niya ng mahina. Nagsisimula na siyang magsalita. Umaamin na siya. Biglang napatingin si Camila. Ang takot na una niyang naramdaman ay napalitan ng galit at matinding pagsisisi. Sa loob ng kanyang isip ay bumalik ang lahat ng desisyong ginawa niya. Ang nagsimula bilang isang pagtatangka upang protektahan ang kanyang posisyon ay nauwi sa isang sitwasyong hindi na niya kayang kontrolin. Napagtanto niya na lumampas na siya sa hangganan. Ang bawat hakbang na ginawa niya upang manatiling makapangyarihan ay nagdala sa kanya sa isang lugar kung saan ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang impluwensya. Sa labas ng palasyo, patuloy pa rin ang pagtatangkang kontrolin ang opinyon ng publiko. Ngunit sa loob ng pamilya ng hari, nagsisimula na ang tunay na krisis. Isang bagyong hindi kayang pigilan ng anumang pahayag o estratehiya. Alam ni Camila na kakaunti na lamang ang kanyang oras upang iligtas ang anumang natitira sa kanyang pangalan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may mga pagkakamaling kahit gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang tao ay hindi na mabubura. Kinabukasan, isang emergency na pagpupulong ang ipinatawag sa loob ng Buckingham Palace. Isinara ang mga pintuan at tanging pinakamalalapit na miyembro ng pamilya ang naroon. Mabigat ang hangin sa silid. Walang gustong magsalita muna. Ang katahimikan ay tila mas nakakatakot kaysa sa anumang paratang. Nakaupo si Haring Charles III sa pinuno ng mesa. Makikita sa kanyang muka ang pagod at lungkot. Hindi lamang ito isang usapin tungkol sa nawawalang kayamanan. Para sa kanya, ito ay isang krisis na maaaring makaapekto sa imahe at kinabukasan ng buong monarkiya. Isa-isang dumating ang mga miyembro ng pamilya. Ngunit si Camila ang huling pumasok. Sinubukan niyang panatilihin ang kanyang kalmado, ngunit ang kanyang kamay na mahigpit na nakakapit sa kanyang bag ay nagpapakita ng kanyang tunay na kaba. Alam niyang hindi na ito simpleng pag-uusap lamang. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumayo si Zara Tindall.
Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa gitna ng silid habang may dalang isang kahong kulay, berdeng pelus. Inilapag niya ito sa harap mismo ni Camila. Nang buksan niya ang takip, kumislap ang laman nito sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Ang royal pearl set, ang mga perlas na matagal nang nawawala, ay muling lumitaw. Buo, malinis, at tila walang pinagdaanang kaguluhan. Nanlaki ang mga mata ni Camila. Namutla ang kanyang mukha. Ano ito? Tanong niya. Halos hindi marinig ang kanyang sariling tinig. Tumingin si Zara ng diretso sa kanyang mga mata. Nabawi ang pearl set mula kay Marcos Vale. Malamig niyang sagot. Inamin niya ang lahat. Tumayo naman si Catherine at inilagay ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Hindi lamang ito tungkol sa perlas, sabi niya ng malinaw. Ito ang natitirang mga ebidensya. Binuksan niya ang folder. Nandoon ang mga email na nag-uugnay kay Eleanor Hayes at Marcos. Naroon din ang mga tala ng mga paglilipat ng pera, mga record ng tawag mula sa pribadong numero, at iba pang dokumentong nagpapakita ng isang serye ng mga hakbang na humantong sa pagkawala ng mahalagang alahas. Lahat ng ito ay tumuturo sa iisang direksyon. Pagpapatuloy ni Catherine, ang pagkawala ng pearl set ay hindi aksidente. Ginawa ito upang pigilan ang paggamit nito at upang alisin ang isang mahalagang simbolo mula sa nararapat na tagapagmana. Bumagsak ang katahimikan sa silid. Tumingin si Charles kay Camila. Hindi galit ang nasa kanyang mga mata, kundi matinding pagkabigo. Camila, totoo ba ito? Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili. Gusto ko lamang protektahan ang aking posisyon, sabi niya habang nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko sinabi kay Marcos na magnakaw siya. Hindi ko inaasahan na lalayo siya ng ganito. Ngunit hindi na sapat ang mga paliwanag. Tumugon si Zara. Kahit sabihin mong aksidente lamang ito, nilabag mo ang pamana ng yumaong reyna. Ginamit ang mga yaman ng korona upang sirain ang isang bagay na may malaking kahulugan sa pamilya. Idinagdag ni Catherine na kumpleto na ang pag-amin ni Marcos at mayroon silang mga recording bilang patunay. Sa puntong iyon, tuluyang bumigay si Camila. Umupo siya habang nanginginig ang kanyang mga balikat. Dumaloy ang luha sa kanyang pisngi, ngunit walang sino man ang gumalaw upang aliwin siya. Hindi dahil wala silang awa, kundi dahil napagtanto nilang ang pinsalang ginawa ay mas malaki kaysa sa isang simpleng pagkakamali. Matagal na tumahimik si Charles bago magsalita. Hindi natin hahayaang maging pampublikong iskandalo ito, sabi niya. Kailangan nating protektahan ang katatagan ng monarkiya. Ngunit malinaw ang kanyang pasya. Mabawasan ang mga pampublikong tungkulin ni Camila. Hindi na siya isasama sa mahahalagang seremonya. Isa sa ilalim siya sa pribadong investigasyon tungkol sa paggamit ng mga ari-arian ng korona. Hindi na nakapagsalita si Camila. Yumuko lamang siya habang nanginginig ang kanyang mga balikat. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng silid ang naging pinakamabigat na hatol. Makalipas ang 2 araw, ginanap ang isang espesyal na paggunita para sa ika-100 anibersaryo ng kapanganakan ni Reyna Elizabeth II. Dumating si Catherine na suot ang isang eleganteng damit na kulay kremang maputla. Ngunit ang higit na nakakuha ng pansin ng lahat ay ang nasa kanyang leeg. Ang royal pearl set. Sa ilalim ng sikat ng araw, muling nagniningning ang mga perlas. Hindi lamang ito isang alahas. Ito ay naging simbolo ng pagpapatuloy ng tradisyon, pamana, at pagkakaisa ng monarkiya. Lumikha ito ng malaking paghanga mula sa publiko. Maraming tao ang nakakita rito bilang tanda na ang dating nawawalang bahagi ng kasaysayan ay muling bumalik sa tamang lugar. Sa tabi ni Catherine ay nakatayo si Zara, nakangiting may kasiyahan. Karapat-dapat ito sa iyo, bulong niya. Bahagyang ngumiti si Catherine at tumingin sa malayo kung saan
nakatayo si Camila nang nag-iisa. Hindi na siya ang sentro ng atensyon. Hindi na siya ang simbolo ng kapangyarihan. Isa na lamang siyang tahimik na figura na pinagmamasdan ang pagbabagong naganap